Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabalik po ang inyong paboritong programa tuwing Webes ng gabi. Ito ang Wedge Minute, kwentuhan at balitaan. Ako sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live at maging sa YouTube channel ng Radyo Agila. Kita niyo na ho yung mga nakatutok sa atin, nanonood. Nako, kasama na ho natin ngayon ang napakagwapo nating bisita. Bigyan natin ng masigabong palakpakan, Sir Nick Vera Perez! Sir Nick. Yan. Hello, Sir Nick. Hello sa inyong lahat. Kumusta po? Kumusta po? Magandang gabi. Oh, di ba? May nagsabi sa akin, gumanda daw lalo ang gabi nila, nakita ka daw, Sir Nick. Oh. Galing. Di ba? Sir Nick, gusto ko lang tanungin, how are you? It's been what? 1 year? 2 years? 1 year na. 1 year kayo huling bumasita ng Pilipinas. Yes, ano? yes. How's the feeling coming back dito sa Pilipinas? Masaya, pero higit sa lahat, I'm excited to see you. Yes! Kasi I was with a Wedge before, pero online lang yun. Yes, online. If you can recall, unang nag-guest sa atin si Sir Nick. Alas 7 ng umaga yon sa US. Imagine that. Medyo nag-effort si Sir Nick gumising ng maaga. Pero live na live sa ating studio, Sir Nick. Oh, di ba? Finally here, and I'm thankful sa lahat sa inyo sa pagsuporta ng Wedge a Minute. I'm always looking forward kay Wedge. Yes. Finally, I know no matter how busy si Wedge, he always accommodates me. Sir, So, nakakainis thankful lang. ang itim ko sa tabi mo. Ang puti ni Sir Nick eh. Di ba, no? O, di ba? Talaga yung patunay sa Sir Nick. Hindi nagkakaedad, lalong bumabata, lalong gumagwaping. Diba? Pero alam ko kasama mo ang mother mo, no, Kasama Sir ko, Nick. yeah. And talaga si Mami, alam ko ang hilig niya yung kikiam. Tama ba yun, Sir Nick? Ano? Kikiam. Yan, galing. Ang galing ni Mami. Pero, kaya ka nang dito sa Pilipinas dahil alam ko may regalo ka para sa bawat isa sa amin. Hoy, ano yung regalo mo sa amin na magpapakilig sa lahat ng makakarinig niyan, Sir Oo. Nick? Ito yung isang kanta mula sa album na OPM. Kaka-release lang nung 2023 or 2022. All over iTunes and Spotify. Wala lang kaming time nung time na yun mag-promote. But then, ang kanta na to ay tama si Wedge, nakakakilig. Ito ay isang kanta na parang lahat tayo, nagkaroon tayo ng mga ex or may mga tao how do you say that? Nagkagusto tayo sa isang tao na hindi natuloy. Oy. Pero you're wishing that person good life and thanking that person. Correct. Dahil sa kanya, nagbago yung buhay mo. Oy. Parang ang lalim ng hugot ng Sir Nick. Di ba, no? Pero alam nyo, kahit international singer tong si Sir Nick, hindi niya nakakalimutan ng OPM. Yes. Correct, yes. Sir? No? Yung mga batang nakikinig sa atin, nanonood, ano daw yung OPM? Original Filipino Music. Yan. Original Filipino music. Di ba, Sir Okay. Nick? Ano? Bakit, Sir Nick, yun pa rin ang forte mo, yung mga OPM pa rin? Kasi mas tagos sa puso, mas naiintindihan. Tama yun. Oo. Kasi may mga words na hindi na express masyado pag Tama. English. Pero Pero pag tinira mo ng Tagalog, iba yung dating. hindi, tsaka di ba, mas patok sa masa. Di ba, Basta Sir Nick, mas nagkakaroon ng recall sa mga kababayan natin. Pero ano bang meron dito anong title muna nitong pinaka... Career single. Yeah. Ang career single ay parte ng buhay ko, pero yung buong album has 9 tracks or 9 songs. Lahat ng ito ay ginawa ni Adonis Tabanda. Wow, galing. Di ba? Tinuturuan ko, Sir, ng mga pindot-pindot dito eh. Oh. 9 songs. Kabisado mo ba yung 9 songs, Sir Yes. Nick? Can you enumerate them? Isa sa mga titles is Biyaya. Uy, nice. Ang biyaya means like everything pertains to your love. Mhm. Yung taong yun ay biyaya na bigay sa ng Diyos. Blessing. Di ba? Sir Nick, Kasi hindi mga hugot eh. Oo, ganda. Oh, first pa lang. What's the second one? Kalendaryo. Oy, Sabi ko sa'yo eh. bakit kalendaryo? Sabi ko Bakit sa'yo yun, Sir Nick, ay kalendaryo? Kalendaryo is a song that says, di ba tayo, like ako, busy yung kalendar ko ng buong taon. Aha. Pero yung sa taong nagmamahal, yung kalendaryo na yun ay
puno ng pagmamahal ng taong yon. Ganda Oh, naman. diba? Ibig sabihin, sa buong panahon magkasama kayo, punong-puno ng magagandang alaala. Bawat araw, bawat oras, taong bawat yun. minuto. Kasama. Kasama ang tao yun, diba? Yes. Oh, naku, yung mga teenager nakikinig sa atin ngayon, ha? Oh, diba? Ay, magandang gabi si Kuya Randy Barnuevo. Rosemary Florendo. Hello, Sir Nick. Chung Chayu. Wow, Maris dami. Nuera Arienza. Uy, Sir Nick, nag-iisa. Walang katulad. Yan. Hi, Chung Chayu. Hi, Maris. And hi, Rosemary Florendo. Oh, diba? Sa lahat ng angels kanina na sumama sa amin. Hello sa inyong lahat. Very supportive sila, Sir Nick. Okay, what is the third one? Meron tayong lihim ng puso. Parang marami makaka-relate niya. Yung mga torpe dyan. Mga torpe dyan. Di ba, katulad sir? ko. Yung sabi ng, may sinasabi sila dyan ano yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Correct, Yung, correct. Hindi, wala lang yun. Pero pag tatalikod, hala, diba? Ganyan, di ba? Hindi nila mailabas yung pagkakagusto nila sa isang So, yung lihim ng puso, ito'y awitin ng isang torpe, mapababae o lalaki. At ang sinasabi is, kung bubuksan mo lamang ang puso ko, makikita mo ikaw yung laman. Oh. Ang galing naman. Laman nito ay ikaw. Parang gano'n. Alam mo, Sir Nick, yung mga ganyang mga kanta, yan yung mas nakaka-relate yung mga kababayan natin. Yes, Kasi it pertains their personal experience. Marami kasi talaga sa Pilipino ang yung tahimik lang, Yes, yung tahimik. di nakaka-express ng pagmamahal. Yan. Oy, nanonood sa atin si Ate Bel Surara. Ate Bel, Hi, Sir Ate Nick is here. Bel! I love you, Ate Bel! Di ba? O, si Rosemary Florendo. Hello, NP Angels. Oy, si Ate Lorna Nyones. Magandang gabi. Nanonood sa atin sa Facebook Live. Okay, what's the fourth song, Sir Nick? Ang title nun ay Paghilom ng Sugat. Oy, marami talagang ganyan. Actually, alam mo, Sir Nick, yung iba kahit na matagal na naghiwalay, hirap pa rin silang paghilumin Correct. yung naiwang sugat. Bakit nila isipang gawan din ng kanta yan? Yung kasi pinagdaanan ko rin yun. Aha. Marami akong, well, I will not say nakaaway kasi hindi naman ako nang-aaway. Pero yung nagkasama ng loob, nagkatampuhan. Mhm. So yung kantang yung Paghilom ng Sugat, it basically saying pagkatapos ng lahat-lahat na in due time heals all wounds, di ba? Yeah. So parang ganun. So sana parang sinasabi niya isang araw magkita tayo, wala na yung pain, wala Correct. na yung ano. At least, di ba, pag nakita kayo... But it starts from me. Yun ang kanta. Kayo manggagaling. So, yung paghilom ng sugat ko munang ayusin ko. Yan. Para ano? So I can love everybody. Correct. Ang Mahalin ganda. mo muna yung sarili mo di ba? Kailangan hayaan mo munang mag-heal yung sarili mo para matutunan mo ring magmahal ulit, di ba? Correct. Tapos yung sa lahat ng mga kanta na yun, Wedge, Mm. ito lang yung kanta na pwedeng pang-contest. Kasi Oh, belting siya sa last. Mataas yun, Sir Nick? Ayun, Ay, yung dulo niya. Hindi ako mataas. pwede dyan. Talaga, so medyo mataas yung tone niya. Oh, nice. And then, what's the fifth one, Sir Nick? Titig. Titig. Oh, Bakit? ito- Uy, Oh. bakit titig? Yan yung isang tingin mo lang, alam na, nagkatitigan kayo. So more on, ganun yung topic ng titig. Ay, alam niyo, bubukingin ko sa inyo si Sir Nick, ha? May crush yan dito sa Net25, eh. Tila, alam niya. Eto na, kasama ko si Sir Nick. Nagpa-lunch siya sa amin ni Ate Bel Sorara. Sorry, Sir Nick. May binidyo call ako. Host siya ng kada umaga. Alam niyo ba, crush na crush si Sir Nick? Si Emma Tiglao. Ay, grabe, sabi, binidyo call ko si Emma. Titig na titig si Sir Nick. Pero sabi niya, nakatitig ako pero nahihiya ako, sabi ni Sir Nick. Wala siya masabi. Ang ganda daw ni Emma Tiglao. Sayang, andito siya kanina. Ay, bukas wala sila. Tape sila bukas, ano? Ay, sayang. Parang ano, Sir Nick, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Pumunta ako nung the last time with Bel Sorara. Yeah. Tinignan namin Ay, makit kayo. Yeah. Sayang. Nakausap niyo siya in person. Hindi, gumanon siya. Tapos nung smile siya na, tumeme na naman ako. Pero tara raw, uwi na tayo. Tinitigan na lang ni Sir Nick si Emma sa studio. O, diba? Ay, Ate
Bel Sorara, hello Sir Nick. Sabi niya nanonood siya sa atin ha. Ate Bel Sorara. Hello, Ate Bel. Dapat nagpa-picture ko yung Ate Bel kay Emma ni Sir Nick. Naku, sayang. Naka-live kasi yata sila Sir Nick. Live sila. Kaya Tatlo sila nila. Oo nga, I saw the photo of you with with Eagle FM. Eagle no? FM, Ayan. yeah, I was here for that. With DJ Lemon. Tama ba? Ayan. Okay, what's the sixth song, Sir Nick? Sa dami, Sana'y Mapansin. Oh. Bakit may ganun ka-title, Sir Nick? Sana'y mapansin. Sana, natin kanta ko pa. Oo nga, mas bagay yun. Para mas bagay yun, sana'y mapansin. Ano yan, sir, magkaugnay? Titik at saka sana'y mapansin. Bakit nyo naisip yung ganong song, sir? Yung kanta na yun is parang pasensya ka na pag dumaraan ka, parang ang hirap mong abutin na sana sa dami-dami na nagkaka-crush sa'yo, sana mapansin mo ako. Parang ganun. Oy! Diba? O kahit isang picture lang, sayang naman. Hindi bale, makakabalik pa si Sir Nick dito, ha? Pero sir, what's the seventh song? The seventh song is yung career single, parte ng buhay ko. Yan. Yan ang pag-usapan muna natin. Sir. Yan ang mabigat. Yan, bakit yan ang pinaka-name of the album? Kasi, alam mo, walang, bang, how do you say that in Tagalog? Walang tapon. Like, okay. the whole album is in itself talagang maganda. Oh, so kumbaga talaga lahat interesting sa mga makikinig. Oo. Tapos pinag-isipan namin kung anong gagawin namin career single. So, inisip namin yung factors like, alin dyan yung makaka-relate yung crowd. Na kahit positive and negative. So, napili namin parte ng buhay ko. Although, sana'y mapansin is second. Yeah. So, naisip namin yung kasi, darating tayo sa point na when you're driving, nagre-reflect ka. Pag mag-isa ka, nagre-reflect ka. Tapos maiisip mo yung, alam mo, kahit hindi naging tayo at iba na ang iyong minahal, ako'y masaya para sa'yo. Yung mga ganun. Kasi naging bahagi ka na ng buhay. Naging parte ka ng buhay. Yes, sir, no? May biro pa nga eh. Sige nga. Yung iba naman kasi naging peste ka ng buhay ko. Naging problema ng buhay niya. Pero alam mo kasi sir, 'di ba, sabi nga nila, hindi kasi madaling burahin yung memories. Kumbaga talagang treasure na 'yon eh. Nandiyan na 'yan, parte talaga yan. Parte na 'yan ng naging karanasan mo sa buhay. Yeah. Alam niyo Sir Nick, maganda 'yon, yung pinaka-title ng album which is Parte ng Buhay Ko kasi it's very catchy. Correct. Yan, 'di ba? And it has a recall. Ay, parte ng buhay ko. Uy, Nick Vera Perez yun eh, di ba? Pag narinig ng tao, uy, kay Nick Vera Perez yun. Sino nga kumanta ng parte ng... si Nick Vera Perez. Nagkakaroon ng recall lang tao kasi madaling naiintindihan, madaling nakaka-catch up ng attention nila yung title ng song. Tsaka yung pag hinimay-himay mo yung bawat lyrics, talagang sasabihin mo, oo nga, tama yun. Tama itong sinasabi ng kanta. Kasi nangyayari sa buhay. Minsan may mga ganyan, Sir Nick, eh. Pag naririnig na kumakanta, mga ganun na lang sila. Tumatango na lang sila habang nakikinig. Kasi yun na yung mismong emotions na nararamdaman nila na andun na mismo sa sinasabi ng kanta. Oy, nanonood sa atin, Olive Diperio. Hi, Rosemary Florendo. Hi, Olive. Si Mariswa Arienza. Uy, nanonood sila sa atin, ha. Si John Jean Albarda Beltran from Thailand. Hi. Wow. Oy, si Ate Bel Sorara. Hello daw to Mami Visitasyon ta nanonood sa atin. Hoy, wag ganun, Wes. Baka di na makapagsalita si Sir Nick. Kay Emma yun. Kay Emma, tama. Sir Nick, what's the 8th song? Pangarap ko ikaw. Para din yun. Talagang, parang sinadya yun para kay Emma, yung mga songs. Pinangalanan na talaga yun. Pero sir, why parte ng buhay ko? The 8th song is... pangarap ko ikaw. Pangarap ko, parte ng buhay ko, pangarap ko ikaw. Yeah. Kung pakikinggan mo siya para siyang one sentence. Correct. Na magkaugnay lang yung kanyang sinasabi. Kasi yung unang unang line niya, kahit na hindi naging tayo at iba ang pintig ng puso mo, aking tatanggapin. Ako'y magiging masaya pa rin. So, para bang sinasabi mo, pero pangarap ko'y ikaw.
Pero hindi tayo nagkatuluyan, kaya Maraming ganyan. Na sabi nga nila, ang tagal naging mag-boyfriend and girlfriend, but at the end of the day, sa iba napunta because of some certain issues. But then again, talagang nandun na yun. Parte na sila ng buhay, di ba? Pangarap na lang. yeah. Pero at least, kumbaga, naghiwalay man sila, naging maayos ang communication. What's the last song? May tayo ba? Kasi namang assuming eh. Oo, correct. Wala pala. Wala naman pala eh. Pero nag-assume. Ano ang message ng May tayo ba? ng May Tayo Ba? Ano siya, yung ano nga ba tayo? Yan ang tanong ko. Kasi, Mm. nung umpisa, napaka-close din yung dalawa. So, ang feeling mo, kayo. Mm. Yun pala, friendly Friends lang yung isa. lang. Oh. Wala naman talagang, wala talagang connection. Friendly connection meron. May ganun? Yun yung sinasabi niya. May tayo ba? Tinatanong ba? O kaibigan lang pala? Mm. Yan ang kanta. Parang masakit yun, kaibigan lang pala. Ganun talaga eh. Pero alam nyo, maraming pros and cons. But kaya kailangan importante talaga, alam mo yung label sa relationship mo. Sir Nick, no? Alam mo yung lugar niyo. Parang ang dami mong pakikiligin at pati na rin paiiyakin sa kanta mo, Sir Nick. Maraming kikiligin at marami rin ang iiyak dahil hindi pa sila naghihilo. No? Tama. Pero alam mo, Sir Nick, ang ganda. Saang parte na ba dito sa Pilipinas ninyo naikot ang parte ng buhay ko? Marami-rami na rin. Pero yung pinaka-main namin, recently, we just came from Zamboanga City. Wow! Ay, ang Yeah. ganda sa Zamboanga, ha? Ano ba sikat sa Zamboanga? Yung Vinta. Vinta nila. Yeah, ba, sir, no? Tsaka, ano yung, Sir Nick, yung fruit na doon lang, nakwento mo yun sa akin noon eh. May durian, yung puting mangga. Na hindi ko alam yan. Ang tawag namin doon, bauno. Yes. May nakwento ka sa akin noon Sa eh. Bisaya, baluno. That kind of fruit na doon lang matatagpuan. Because Yeah. Zamboanga is your childhood place. Holo. In Holo! Holo, Yeah! Sulu. Ngayon, doon talaga yung bauno. Hindi sa Zamboanga. I see. Pero ngayon, they made a way na pwede na mag-travel yung bauno. Ang bauno kasi, pag nagkaroon ka ng fruit, 2 hours you have to eat. Agad, kasi Pag masisira. nahulog na, Aha. bilis magra-ripe. Ah. Ngayon, they found a way how to do it. Kahit ilagay mo sa ice case, hindi pa rin. Talaga? Ang tawag nila, hindi raw nakakatawid dagat. But I don't know what they're doing now. Kaya na dumarating na sa Zamboanga. Zamboanga. Yummy! Galing, di ba? Sayang. Di ba kami nakatakim ng gano'n? Next time, Sir Nick, dala mo kami, ha? 30. Nire-request ko sa mga classmates ko, di rin sila by season. Oo nga, season na So, around September daw, wala naman ako September. 35 years. But how's your Zamboanga trip? Zamboanga trip was nice kasi nangyari, hitting 2 birds in 1 stone kami. Aha. So, doon yung papa ko laid to rest. Mhm. So, dinadalaw. Dumalaw muna kayo. And then, May 13 was exactly his 14th year Aha. being away from us. Mhm. So, aside from that, dalawa yung shows ko in one day, nung Mother's Day. Uy! Yeah. Ay, Happy Mother's Day! Belated ako. Kaya busy ako nung Mother's Day. Yeah. From 4 p.m. Tapos, right after the show, diretso sa hotel ballroom kasi ang daming tao dun sa ballroom. Ayun yung nakita ko na parang nagbo-ballroom si Evelyn. Ate Evelyn. Ayun siguro kaya na ano yung boses. Oo, napagod siya siguro. But how's the acceptance of the people during your performance? How was it? Are they all accommodating? Yeah, iba kasi yung crowd sa Holo or Mindanao. Mga conservative talaga sila. So, pero ang nangyari parang hybrid ako Aha. na pumunta doon kasi alam nila taga Zamboanga ako. Talagang kababayan. Sa mga pinsan ko halos nandun. Supportive sila! Naka yung tawag burka, yung cover sa hair. Galing. Mga classmates ko ang dami pumunta. Pumasya sila. Sa bagay, malapit lang yun, sir, no? Yung mga classmates mo nandun sila. Yeah. And, of course, sharing the album, how's the acceptance of the people? Hearing your song. I let them close their eyes. Doon sa parte ng buhay ko. Feel nila yung emotion Yeah. during the performance. At first, they were emotionally charged. May mga umiiyak.
Pero ginawa kong katatawanan. Mm. So sabi ko, kala ko sabi mo kanina, first and last boyfriend mo yung mister. Bakit nakaka-relate ka sa kanta? Di ba? O ibig sabihin, may pinaghuhugutan ka rin. May tinatago. May tinatago. O yung si Romeo Macapas, magandang gabi, nanonood sa Hi, atin. Romeo. Si John Jean Beltran nanonood. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong gabi dito sa Wedge a Minute, ha? And then, how many days did you stay in Zamboanga, Sir Nick? 8 to 13 eh. Mm. So around 6 days. O, tagal din, ano? Tagal din. Ang tagal din nung naging experience niyo sa Zamboanga. And of course, syempre after the event, you also went to the ballroom. How's the experience there? Yun masaya yun. Kasi parang yun yung gustong-gusto nila na nakaupo sila with dinner. Aha. And then they're watching you sing. Tapos yung DJ ang ganda ng mga lights and basta maganda yung sa ballroom experience. Pero ang promise ko sa kanila when I go back there kasi in KCC, yung isang magandang mo doon, nag-offer na hopefully by September I can go back. Wow, this year? Next year. Next year, okay. Sabi ko baka August. Wow. And then nagustuhan ko yung ballroom. Hindi namin ginamit yung pinakamagandang ballroom eh. Nasa 9th floor. Yung gustong-gusto ko yun. Yung tipong may kainan and then you stop eating, you go to theater. Oh, nice. Yun gusto ko. So, okay. Galing, So hopefully, pero this is no longer a free show. Pag ganun. Yeah. Ticketed siya dati. Yes. But aside from Zamboanga, saan pa kayong mga other shows or mall tours kayo pupunta? Saan pa? Sir? We concentrate now Metro Manila. Kasi last year, remember, we went all around. Yeah, kapagod. Oo, napagod. Kasama ko yung mother ko. Yeah, oo. Naka-wheelchair. So, parang hindi advisable this year. Mm-mm. Tapos, ang title ng tour namin ngayon is Malls and All Tour. Wow. Kaya meron akong radio, Yeah. meron akong teleradio, meron akong TV, merong blogspot, merong newspapers. May FM din eh, May di ba? FM. Oo. Iniikot namin through all of those means. Galing. Meron kaming remaining 1, 2, 3, around 4. And also, aside from TV and radio, I saw also, you have some print ads. May mga newspapers ka rin. Marami Sir yung Nick, press, no? oo. Ang dami, parang nakita ko, may mga broadsheets at may mga tabloids din na nag-publish about Yeah. your album. It's diba? like 30 of them. Wow, dami. Yeah. Tapos meron pang mga magazines din na support. So, ang galing. I'm grateful this year. Maraming Ang dami, no? Tsaka overwhelming. Yung acceptance ng mga tao sa iyo. But of course, yes, go ahead, Sir Nick. Sabi ko nga, Wedge, sa lahat ng album tour ko, ito yung pinaka-smooth. Wala nang bumili kami ng airplane ticket, tuloy-tuloy na. Yeah. Tapos, hindi pong, usually kasi like for when we go to Zamboanga, ang daming mga, like, may lang stops here. Let me see. Ngayon wala. Talagang when we were set to play, we were set to play. Galing. Pati yung sa airline, yung pag-check-in namin, dire-diretso, walang ano. And of course, I think kasama nyo rin si Miko. Sir Yes, Nick, no? yes. Oo, galing si Kuya Miko. Hi to Nico and Anjo. Yeah, di ba? Kuya Miko Villanueva. Oy, talagang yan. Ano yan, ha? Napakasipag si Kuya Miko Villanueva. You went to Zamboanga. Nakaikot-ikot ba kayo, Sir Nick, after the show? Hindi na, wala nang time. Meron, pero mas gusto ko sana homebody. Talaga. Yeah, akala ng tao like, si Nick Vera Perez, outgoing masyado, lagi sa parties. They don't realize, pagbaba ng cortina and microphone, I prefer to be at home. Yeah. Kahit sa bahay ko, I prefer to be in my room lang. Talaga, Sir Nick. Kabaliktaran. It's really your private time to somehow rest and kasi importante rin yung boses mo, maipahinga mo rin. And also your time somehow your time to bond with your mom, no. Yes. Si mama napaka-ganda pa din. Saka Bawal dapuan ng lamok. Hindi, at saka napaka-smiling face. Nakikita ko lagi nakangiti si mama ni Sir Nick di ba? Yeah. You went to Zamboanga. Pero kasi syempre, mas masarap sa feeling yung kapag nakakapag-share ka ng blessings. Yes. Di ba, Sir Nick, yung may mga natutulungan ka na mga kababayan natin. Is it also part
of your activities? Yung Yes, in fact, ginawa namin kanina bago dito. Yeah. Yeah, we went to Department of Social Welfare and Development. Yeah, DSWD. DSWD. Sa likod ng SM City, sa likod. Okay. Yeah, and then yung branch na yon. And then, we were there, I think this is our 3rd year. Oh. Yeah, with them. Ang ginagawa kasi ng company ko, we change recipients. Yeah. So nakita ko doon sa isang where we cater to children with mga cancer doon sa Metro Manila, sa Manila. Marami nang nagpupunta. So sabi ko, aling agency pa, pumunta kami sa mga lolo-lola sa Antipolo. Oh. Marami din. So now we try to go to mga orphan babies. So Okay. so far it's been 3 years with them. Oh, galing. So, I'm just curious, bakit importante na nakakapag-abot kayo ng tulong pa rin sa ating mga kababayan? Why is it also included sa mga activities niyo every time umuwi kayo ng Pilipinas? Kasi sa akin, people always say, to God be the glory, Yeah. mga ganun. But sometimes, do you equate that with actions? So, I would rather do it than say it. So, para sa akin, masaya lang talaga ako pag ginagawa ko. In fact, even before show business, ginagawa ko na yun. Yeah. I do it on my own. Na tatay ko pastor, so ginagawa namin. We go out and do it. Like, halika, punta tayo dito. Mamimigay kami ng... At sarap ng feeling, Wedge. Yeah. Sabi ko nga, ang aso, hindi mabubuhay pag walang tulong ng tao. Tama. Pero, and yet, ang tao, nakita mo how we help dogs and why can't we help our tao din? Yeah. So, doon ang ano ko talaga ang platform. Hindi, at saka I think kapag ganon din yung naging pagpapalaki sa'yo, Yeah. yun yung din kinamulatan mo. Mamanahin mo rin yung ganun eh. Di ba, Sir Nick, na nakita mo yung magulang mo na ay, bukas palad sila tumulong, wala silang Tatay ko, hihintay na grabe. kapalit. Ganon, di ba, Sir No? Parang Nanay ko ikaw din. naman, nakita mo yun nung kabataan mo, pagka lumaki ka, gagayahin ko yun. Kasi maganda yung ganung bagay, nakakatulong. How does it feel now na ikaw naman ngayon, before you saw your father doing it, now this is your time to somehow pay back doon sa mga kababayan natin na, kasi ikaw, you are very fortunate, Sir Nick, no? Ang ganda ng opportunity for you, ang ganda ng career, at saka you are really blessed. Ano naman ang pakiramdam mo na you are being used as an instrument to help other people who are really less fortunate? Yeah, unang-una, I pray for that every day na sana gamitin ako ng Diyos. I ask for it. So, ibig sabihin, I'm willing to be used. You know? Can you imagine, Wedge, sa dami ng activities ko sa buhay, nabobore pa rin ako. Can you imagine kung wala akong ginagawa? You know? So, ang feeling ko pag nakakatulong ko, I don't know how to explain this, pero it's almost like you're in cloud 9. Parang sarap-sarap ng feeling. And sabi ng churchmate ko before, yung pastor, sabi niya, it doesn't take hard to know kung ano yung right or wrong. Sabi ko, what do you mean? When you're doing right, it just feels right. Correct. Yeah. Automatic yun, nararamdaman ng soul yung tama. So each time may gagawin akong tama. In fact, sometimes when I say something offensive, nararamdaman mo rin yun eh. Yes. Kaya yung mga tao din, nararamdaman nila. They immediately say, oh, I'm sorry if I offend you. Kasi yun yung mga ano natin, yung core natin, you know. Galing. The best! Ang ganda. Ganda naman. Oo, diba? Ang ganda ng mga messages ni Sir Nick. Pero kanina dun sa activities po ninyo with the SWD, ano po yung mga ginawa ninyo? May mga pinamigay din ba kayo, Yes. Sir Nick? What are the That's our activities? part 1. Ang ginagawa ko sa States, every time I have a concert, so sold out palagi. And usually when you have a sold out show, and it's your show, wala nang pakialam eh. Yung gain sa'yo yun, di ba? But I take and give it away. Yeah, that's why I was able to do all of these things. In return, ang gusto ko sa DSWD, they're not asking for money. Yeah, very good. Yeah, I was asking magkanong kailangan nyo. Ganun. No. We just need these things. So, pinuno ko yun. So, nung binigyan kami ng wish list, hinanap ko, so, we have some clinical experience. So, sinabi ko, alin ang, ilan yung prim, ibig sabihin yung mga infant. Yes. Ilan ang toddlers, ilan lang ganon. How many of them? Then, sabi ko, itong priority natin. Diapers, milk,
different age groups, no? Yeah. And then distilled water, we sent like 10 cases of 20 liters Dami. distilled Amazing. water. Kailangan nila yun eh. Mm. So, part 1 lang yun. Just part 1. But I have a question, Sir Okay. Nick. Hindi ka ba nanghihinayang? Oh no. Nangihinayang, in fact, lahat ng pamangkin ko alam nila. Manghihinayang ako kung ang pera binili nyo ng manggamit. Yeah. Kasi I think, remember, ewan ko kung lahat tayo nagbabasa ng Bible, you have to take care of yourself. Correct. Kasi it is God's vessel. Mm. So sa akin, pag like, if you're drinking enough and eating enough yung for your sustenance, Yes. that's the best way to save your body. Mm. Kasi it's God's temple nga. Mm. Is it also your self-discipline, Sir Nick? Kasi you are a singer, Yeah. you are a personality, you have to take care, number 1, of your voice. Number 2, of course, number 1 is your health, of course. Number 2 is your voice. Kasi yan ang puhunan natin eh. di Correct, po ba? correct. How do you take care of yourself? And number 1 is the last 3 years, kasi nung pandemic, I will tell you this live on air, halos mawala lang ng pag-asa. Mm. And yet all my followers, I tell them how to get themselves out of it. Mm. So until one of my angels, pangalan niya si Olive DP, I don't know if she's watching. So may sinabi siya na natauhan ako na we have to do self-love Aha. first. Correct. So as soon as I heard that, parang it came back to me. So sabi ko, nga no, self-love. So inayos ko muna yung sarili ko. Always starts from within. Correct. Nung inayos ko yung sarili ko ulit, yun I was able to move away from, parang nagdi-depress ka na dung time ng pandemic. Mm. Yeah. Pero and yet during pandemic, ang dami ko rin natulungan. Kasi sir, pandemic time talaga, maraming pinagdaanan ng tao because nasa loob tayo ng bahay. Correct. And Kuban. we have a research Yeah. that says ang number 1 reason for longevity, hindi naman yung food, hindi yung water within, it's socialization. Socialization, that's yun really ang important. nawala sa atin. Na nagagawa lang natin siya through video call. Correct, But no physical interaction eh. Yeah, Di po ba? No? So parang ang pakiramdam mo pa rin mag-isa ka. Mag-isa. But how did you help people who experience those kinds of situation? Na, kasi syempre, di ba, ikaw, Sir Nick, kahit pa paano kasama mo si mama mo. Correct, Pero ikaw, paano mo sila tinulungan to cope up with the pandemic? Yung during pandemic, nagkaroon ako maraming live sa Kumu. Yeah, oo. It's a- Uso yun eh. Yeah, so doon ako nagkaroon ng maraming friends. And then what they do is I entertain them, Yeah. and then pinapaakyat ko sila to do live shows with me. May Wow. mga kantahan, umiikot. Pero I made sure may program kami, may content kami. Yes. And then they throw diamonds or birds or which are equivalent to money. Pero ano, Sir Nick, paano mo siya ginagawa? Is it from the US time or kasi syempre most of your followers din nandito sa Pilipinas eh, di ba? Yeah. So, So, tina-timing ko. yeah, okay. May mga time ko. Okay, good. So kung off ako doon, okay naman dito. So yun. So usually twice a week. Oh, that's good. So, Diba kahit pa paano nakakatulong ka. Ikaw at first place, ikaw sa sarili mo, na-enjoy mo yung ginagawa mo. At the same time, nakakatulong ka rin to entertain other people na nakakaranas ng mga mental problems. Laking tulong. Yes, kasi parang ang daming naka-experience ng depression, ng anxiety, ng May stress. suicide. Madaming suicide. Yes, kasi nga hindi nakakalabas yung tao. Na-miss nila yung socialization. Yun ang number 1 na nawala. But now we are here after the pandemic and pang ilang album mo na ba? Pang-apat na. Uy, ang dami na! Sabi nga nila, Wedge, nung pandemic, Opo. walang nagawa. Ano masabi nila? Naging bore. Na-bore, gumawa ng album. O syempre, yun yung time for you to write eh. Kasi Yeah. ang daming emotions noon sa isip at puso mo. You just write and write, di ba, Correct, Sir yeah. Nick? Ano? And then, tsaka nyo ngayon kantahin, i-share nyo sa ibang tao para maramdaman din nila. Kasi minsan nagkakaintindihan tayo sa emotions kasi pare-pareho naman tayong tao eh. Correct, oo. This is album number 4. Aha. Ngayon, na-release na rin yung album 5. Uy! Advance ah! Pero na, Sir Nick ah! Pero hindi pa na-promote. Yeah. Album 5 is gospel songs. Oh. On top of that, right now, inaayos na namin, I'm ready to record album 6. Dance album na. Uy! Yeah. Ang galing ano? Dagdag
thing about it, Sir Nick, is meron kang timetable. Meron. Ito naman, dapat ito naman sa susunod. Yeah. Para nababalance nyo lahat. And of Yeah. course, ang galing kasi, kumbaga, napupuntahan mo yung lahat ng emotions ng tao. Yes. Habang it's due for release July, yung dance. Pero ginagawa na ni Adonis yung album 7. Wow, ang galing nga, no? Ang husay nga, Sir Nick, ano? At saka talagang, he does not just write. Okay? Pag nagsusulat siya, sinisiguro niya angkop din sa'yo na Correct, kakanta. oo. Madali magsulat pero teka muna, yung kakanta, angkop ba sa kanya? Correct, Di ba, Sir Nick? Siyempre, ikaw, you have the image na yung magaganda, yung nanghaharana, di ba? Sir Ballads, Nick, yeah. mga ballad. Siyempre, kailangan iaangkop din niya yung pagsulat niya ng song sa personality ng kakanta. Correct, oo. Yeah. But do you enjoy what you're Oh, doing? yeah. Kasi nga, dalawang mundo ang nagustuhan ko. Nursing and music. Pero di ba nursing graduate ka talaga, Sir Nick? Yeah. Oh. Pero bakit napunta ka sa entertainment, sa singing? Kasi both of them has one purpose. To give you peace of mind and to give you care. Yan! Ang galing, ano? So parang habang nagagamot ka ng literal na sugat, nagagamot ka rin ng sugat ng damdamin. Diba, Sir Nick? Diba? Si Sir Nick, international singer na, pero alam niyo po, professional nurse po yan. And of course, ako talagang proud na proud kay Sir Nick, napakamaalaga sa nanay. Salamat. Sa family, napakaalaga. And very friendly sila Evelyn. Nakalimutan ko yung pangalan. Ate Evelyn also, yan. Alam nyo, ang daming friends ni Sir Nick in the media industry. Kasi, number one talaga din pag nasa entertainment ka, kailangan yung madali ka ma-approach and madali ka makipag-communicate and you are really friendly. Di ba? 100%. Yeah. I'm just curious. Meron pa bang gustong maabot ang Sir Nick Vera Perez? I mean, very successful and very blessed with the career and meron kang peaceful family kasama ang mami mo. Meron pa bang gustong hilingin si Sir Nick Vera Perez? Yung timetable is very important sa akin. So, number 1 is sana matapos ko yung 10 album as contracted. Wow. So now, by July, hopefully, ma-release yung 6. Working on 7. Tapos, pinaplano na namin yung 8. Habang nag-work siya, pinaplano na yung concept ng 8. Multitasking, Oo. Tapos, isa is to finally hold a ticketed concert sa Philippines. Wala pa akong ginagawa. Lahat promo. Lahat promo. Oh, exciting yan, Sir Nick, ha? Pupunta kami dyan, ha? Ang plano namin will be Sky Dome. Wow! Maybe in 1 to 2 years. Hayaan ko si Miko dyan. Si Miko ang gagawa dyan. Alam mo, naalala ko, sila Miko din ang nag-organize ng isang concert. Yung, I forgot the name of the singer. Pero sila rin ang nag-organize nun. Ang galing. Tala, ang ganda, Sir Nick. And we are all looking forward na dumating yung time na yan. Yeah. At nandun kami ni Ate Bel at papalakpak kami sa iyo. Siyempre, di ba? Salamat. Siguro, Sir Nick, ano ang mensahe na pwede mong ibigay doon sa mga kabataan na nanonood ngayon sa atin, nakikinig sa atin na galing ni Sir Nick. Oo. Gusto ko si Sir Nick. Idol ko si Sir Nick. Salamat. Gusto ko siyang tularan. I mean, walang imposibleng mangarap. Hindi po ba, Sir Nick? Ano? Pero yung mga nangangarap na maging kagaya mo, yung mga nagsisikap na abot kung ano man yung naabot mo, I think, what's the best thing or best advice that you can give to them? My advice to all those aspiring singers, you have to choose when to listen. Because not every word you hear belongs to a good heart. So some of them may be very discouraging and some of them may be aspiring for you to move forward. Pero kadalasan, maybe 80%, ang mga words na maririnig nyo, lalo na sa mga friends or families around you, are mostly words na madi-discourage kayo from pursuing your singing.
In fact, mas maraming maniniwala sa inyo pag they don't know you. So sa akin is, if you can live life like that, go lang ng go, and then try not to listen too much sa words. You should know yourself better. Yun ang pinaka-importante dun eh. Yeah. Kasi you have to have faith kung anong kaya mong gawin. Ngayon, meron din naman na kailangan nyo makinig. Like for example, sa mga veteran singers, they give you tips, you listen to them. Kasi importante din talaga yun eh. Correct. Ako. Sir Nick, ikaw ba nag-ano ka pa? Nagdi-drill ka pa ba? Meron ka pa rin bang vocalizations na ginagawa? Importante pa rin yan. Sir. Yeah. Ang isa doon is, mahirap kumanta, lalo na pag kailangan mong i-pronounce yung words exactly. Nakakatawa to pero ginagawa to ni Celine Dion. Totoo. Yung tinatawag nilang that pursed lip. Gaganon ka. From the lowest tone hanggang sa tumaas ang range mo, gaganon ka. Alam mo, it helps with the volume. At It's the lip vibration. Naalala ko kasi, Sir Nick, may parang music teacher na talagang kailangan daw ng ganyan. Kailangan. Would you believe, right after that one practice, gaganon ka lang, try to pronounce any word. Ang ganda-ganda kasi parang lumambot yung lips mo. Yan. Ang galing. Nakakuha pa kayo ng tips sa pagkanta, Akala niyo. Di ba? Ang dami nating natutunan kay Sir Nick. And of course, ang dami niyang na-share sa atin. After this, saan pa ang mga next activities niyo, Sir Nick? Tomorrow, back here. Letters and Music bukas. Yay! May taping kami bukas, Letters and Music. After that, meron kaming isang, alam mo na, radio station din na nagta-travel around. Oy, ganda rin yan. That will be May 21st. Pero balita ko, ang vehicle na yon mag-i-stop sa Eton Centuries. Ayun sa Quezon City. Quezon City. And then after that, meron kaming, ito malaki-laki to kasi we have a confirmed guest of almost 400. Even more. Dami! Sa May 18. Oy. Doon sa Nova Liches, isang mall dyan, na sana maka-attend kayo. It will be in Cinema 1. Yay! Food will be served. May food. Wow! Oy, Jonas! May food daw! May 18 po yan. And Ay, then, sa Sunday na yun, Sir yes, Nick. sa Sunday. And then May 21 nga, yung naglalakbay na radio. And then May 23rd, isa namang mall show again, dyan sa bandang Marikina side, yung Marcos Highway. Yeah. So maganda rin dyan. So if you have time, maraming tao dyan. Marami po kami pamimigay ng mga shirts, bracelets. In fact, nabigyan na yung staff. Yay! Sir Nick, oy, sabi ni Ate Weng at saka si Jonas, salamat daw. Yes, Salamat daw sa t-shirt at higit sa lahat, salamat daw, busog daw sila. Busog na busog si Jonas at si Ate Weng Maduma. Sir Nick, before we end our interview tonight, baka may gusto ka munang batiin. Yes. At pasalamatan, go ahead. Sige. First of all, I'd like to say thank God, thank you Jesus, for everything. Sa Diyos na laging nandun para sa ating lahat, no? I'd like to say thank you always to Him. Na, pangalawa, sa aking nanay na nanonood palagi. Yay! Alam niya na how I respect Net 25 kasi ito talaga parang naging home base ko. Totoo yan. Yeah, from the start. Suki! Yeah. And then whenever I come here to Philippines, inuuna ko po yung Net 25. And then I would like to also thank lahat ng family and friends ko na until now who has been very supportive of me. Lalo na mga MVP1 Angels, remaining Angels na core team. Thank you for being there for me. Sa lahat po na, especially i-shoutout ko na rin yung MVV Entertainment who has been valuable to me. New but very valuable to me. Miko and Anjo, thank you for all your help. Yay! And I would like to say best regards to my wonderful friends like Belle, Ikawedge. Yay! Thank you. And now si Naweng and lahat ng team po ng si Cesar Tomorrow sa Letters and Music. Maraming salamat for always being there for me. To all of you who's following Nick Vera Perez on all social media, I would like to say thank you so much for always being there for me. Lalong-lalo na sa ups and downs ko, nandun kayo palagi sa akin. Maraming salamat.
Sir Nick, thank you. Naku, si Ate Weng, ang dami, ayan po ay pambansang producer po yan ng radio. Kaya I'm happy na nakilala ni Sir Nick si Ma'am Yes, Weng. thank you. Ma'am Weng Maduma, producer ko yan. Sir Nick, producer pa yan ng isa pang program. 3 program ang pinoproduce na dito sa radio. O sana some of those programs makapag-guest ka rin. Yes, while here. Diba? May t-shirt ka ulit, Ate Weng. Nako, usap kayo ni Sir Nick para makabalik ulit si Sir Nick dito. Next special niya. Diba, Sir Nick? And Yes. of course, I would like to say hi muna sa, what's the name of your mom, Sir Nick? Visitors. Mami V. Mami V! Oh, diba? Mami V! And then Nako. si Evelyn, who's nanonood sa atin. Yeah, oo nga, Ate Evelyn, magpagaling ka ha. Sayang tayo nagkita ha. Pero I hope to see you again soon. And si Mami V, sana po lagi kayo naka-smiling face pa rin. Lalong bumabata pag lagi nakangiti. Diba? Oy, salamat muna si Olive Perio, si Rosalie Sarmiento, Angels, sino to? Si Kustan, Claire. Claire Cristan. Yan, Rosalie Sarmiento, maraming salamat sa Rosalie, hi. Romeo Macapas, magandang hapon. Magandang gabi. Si Inday Gomera Modelo, magandang gabi sa inyo. Salamat sa panonood at sa pagtutok sa amin dito sa Radyo Aguila DCEC 1062. Oy, sa atin, Rosalie Sarmiento, Mami V! Salamat muna sa ating sa ating program producer Rowena Maduma. Yes. At sa ating radio technician si Kuya Jonas Pascual. Yes. Oh, di ba? Salamat Sir Nick sa Thank you, pagpasal thank you ngayong for- gabi. Ate Evelyn, sayang next time balik ka ha. Dito lang kami lagi. Hintayin ka namin pumasyal kasama si Sir Nick. Sa susunod na Webes, magkarinigan po ulit tayo. Tuwing Webes ng gabi alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi. Salamat muna La Visual Corporation. Ma'am Lalaine, thank you very much La Visual Corporation. At maraming salamat Epsilon Central Avenue Branch, Ma'am Jovi Balboa, thank you. Tesky, The Expert Solution Builders, at Jamie Airline Ticketing System, Ma'am Tita Myla Librada, Julius Librada, Carl Dacula, maraming salamat. Salamat po sa Edwin Lisa Brows and Aesthetic, maraming salamat Sir Edwin. Muli ako po si Wedge Kujama at hanggang sa susunod na Webes, magkarinigan tayo dito sa Radyo Aguila DCEC 1062. Magandang gabi, Pilipinas! Pogi-pogi ko!